Aabot sa 26 na pangalan ang mabibilang sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice kaugnay sa mga hinihinalang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Maglalabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice para sa mga hinihinalang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa pamahalaan. Ito'y matapos nga hilingin ng bagong upong kalihim ng DPWH na si Secretary Vince Dizon na maglabas sana ng ilbo ang DOJ sa mga sangkot upang hindi makatakas sa investigasyon. Pipirmahan ko na mamaya. Ang tendency ng tao, tumakas talaga. At the earliest opportunity, tatakas yan. Ayon kay Remulla, posibleng nasa 26 na pangalan ang makasama sa ilbo. Lahat naman ito mga empleyado ng DPWH at mga kontratista na kasama sa investigasyon. Ayon naman sa Bureau of Customs, kung maglabas na ng ilbo ang DOJ, malaking tulong ito sa kanila para hindi pa hirapan ang paghabol sa mga kabilang sa iniimbestigahan. Harapan pong bumiyahe po yung mga pinaghihinalaan po natin, at least yung nasa watchlist sila or lookout bulletin, at least malalaman natin kung sakasakaling magkaroon po ng finality investigation, alam po natin nasaan sila. Importante po yan upang mas madali nating mapanagot yung mga nagkasala sa batas. Ang DOJ naman, magsasagawa na rin ng sariling pagbusisi sa mga flood control at ghost projects. Pinakikilos na ni Remulla ang National Bureau of Investigation. Wala umanong sisinuhin sa investigasyon, basta't sangkot, dapat managot sa batas. We will mobilize the NBI for that. Kanina kinausap ko yung isang NBI agent, pinapunta ko rito. Kasi gusto kong mag-form ang NBI ng isang grupo that will take it. We will do this, yung investigation, yung backup ng DOJ. Kasi dito, wala tayong sisinuhin dito. Basta lahat ng kasama talaga dyan. Wala tayong sisinuhin talaga. Samantala, mula naman sa 15 pinakamalaking contractors ng gobyerno sa flood control projects, may nakita ang Commission on Elections na 3 nagbigay ng kontribusyon o donasyon sa mga kandidato noong 2022 national at local elections. Pero susulatan pa nila ang DPWH upang kumpirmahin kung may kontrata ba ang mga ito noong panahon ng eleksyon. May nakita po ako sa lista na nando sa 15 na binanggit ng ating Pangulo. Ay susulatan po namin ang ating pong DPWH, tatanungin namin. Ito yung listahan namin, halimbawa 100, sino dito ang may kontrata sa araw o sa mismong araw, panahon ng filing ng candidacy, or before the filing of the candidacy, or immediately after the election nagkaroon ng kontrata sa pamahalaan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.